Po sa ating lahat, magandang umaga po sa ating mga kapatid na na nagbigay ng kanilang oras sa ating Panginoon. At muli, tayo ay magbubulay-bulay ng kanyang mga salita na manggagaling po sa banal na kasulatan. So, ito po siguro yung sermon or preaching na ginawa ko na pinakamaliklit. So, ibig sabihin, kailangan huwag nating wawalahin yung ating mga mata doon sa ating mga verses, yung ating pakikinig. May simpleng mensahe ang dala ng sermon na ito para sa ating lahat. Ano po? At sana maunawaan natin at sana tumingo rin sa pinakamalalim na bahagi ng ating puso at buhay. Sige, faith, ang ating pamagat na pag-uusapan po ngayon ay meron po tayong title na A Church for Us. Ano po? So pag sinabing A Church for Us, hindi po yan literally na ito bang simbahan na to ay para sa atin. Ibig sabihin po dyan, A Church for Us, sa atin pong lahat dyan, na pag nagsama-sama yung ating pananalangin sa ating Panginoon, pag nagsama-sama yung ating faith o yung ating pananampalataya sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa ating Diyos, pagtulong sa kapwa, nagkakaroon tayo ng isang bahay, sambahan sa ating puso. Ano po? So yun po yung A Church for Us. Ibig sabihin, iisang galaw dapat ang gagawin natin, lalong-lalo na pag tayo ay nandito sa loob ng tahanan ng ating Panginoon. So, yun po yung ating title. At yung ating scriptures natin pagbubulay-bulayan ngayong umaga o susing talata ay matatagpuan po natin sa Matthew chapter 16 verse 18. Mangyari naman po na tumayo po tayong lahat at basahin po natin ito sa ating wikang pambansa at sa wikang Banyaga. Ito po ang sinasabi sa wikang Pilipino o Tagalog. Ang sabi po rito, at sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Sa English naman po, ang sabi, and I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Tayo po ay tayo po ay manalangin. Ang maraming banal, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon muli na kami po Panginoon ay makapagbubulay-bulay ng inyong mga salita. Purihin po namin ang inyong pangalan, pasalamatan, luwalhatiin Panginoon, at itaas sa aming buhay. Panginoon, bigyan po ninyo Panginoon ng malinis na puso ang bawat isa sa amin, malinis na isipan, nang sa ganon o Diyos maunawaan namin kung ano man mga salita mo Panginoon ang maririnig namin ngayong umaga. Alam po namin o Diyos na dapat ang bawat membro, ang bawat kapatiran ay nandoon yung kanilang pananampalataya na iisang galawan lamang Panginoon. Kung papaano ang bawat isa sa amin Panginoon ay naniniwala na ikaw ang aming Diyos na aming tinatawag, dapat lahat kami ay ganon. At lahat susunod na po doon Panginoon. Alam namin o Diyos na lahat ng bagay Panginoon na aming gagawin ay maaayon na sa mga plano mo para sa bawat isa sa amin. Kaya po Panginoon, maraming salamat sa bahay-sambahang ito, sa simbahan na itinayo mo sa aming puso Panginoon, na walang makapanaig Panginoon, maging ang kamatayan Panginoon ay hindi makapananaig sa aming buhay. Salamat po o Diyos sa inyong lingkod na gamitin mo lamang bilang tungtungan ng inyong kaluwalhatian at itago po ninyo ako Panginoon sa inyong panalikuran habang ako ay nagbabahagi ng inyong mga salita. Maraming salamat po o Diyos sa aming mga kapatid na nandito. Pagpalain po ninyo ang bawat isa. Ganon din Panginoon ang aming mga kapatiran o
for some reasons, hindi sila naka-attend, Panginoon, sa araw na ito. Patnubayan po ninyo sila. Kayo na po ang bahala kumatagpo sa kanilang mga pangailangan. Nang sa ganun, O Diyos, sa mga susunod na linggo, ay kasama namin silang makapagpuri rin sa iyo. Maraming salamat po, O Diyos, sa inyong pinamataas na pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. So, ang sabi rito doon sa huling bahagi ng aking binasa, ang sabi rito, ang kapangyarihan daw ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa Kanya. So, pag sinabi natin kamatayan, mga kapatid, kung ano man ang itatayo ng ating Panginoon, kung maunawaan lang po natin, during the first century, nagtayo ang Panginoon ng bahay-sambahan o church mismo na sinasabi. And that is the perfect church. Wala nang hihigit dyan, mga kapatid. Wala tayong dapat tawagin perfect church, ideal church. Pero ngayon, may tinatawag ang tao na perfect church, ideal church. Minsan may nagkiklaim, ang simbahan namin ang totoo, ang simbahan namin ang perfecto. Ang simbahan namin ang ideal church, kaya kami ang maliligtas. Mga kapatid, simpleng bagay lamang ang sinasabi ko doon. During the first century, when Jesus Christ built a church, siya ang nangangaral. So pag sinabing ang Panginoong Diyos ang nangangaral para sa ating lahat, during their time, yun ay pwede natin tawagin perfect church. Because only Jesus is perfect. Tandaan po natin yan. Lahat ng bahay-sambahan ngayon, mga kapatid, ay hindi natin po pwedeng pasatawagin perfect or ideal church. Pero merong church na ibinigay sa atin ang ating Panginoon. Sabi nga natin kanina sa title, A Church for Us. Siya mismo ang nagbigay sa atin ito. Ang sabi nga lang sa atin, dapat daw tayo ay sama-sama. Iisang isip, iisang puso, kung paano pinapananampalatayahan natin ang ating Panginoon bilang Panginoon natin at tagapagligtas ng ating buhay. That is a church for us, mga kapatid. Iyon po yung bahay-sambahan na pag pinagsama-sama mismo yung paniniwala natin, mga kapatid, iyon ang sinasabi sa ating ipinagkaloob ng Panginoong Jesus ang bahay-sambahan yon para sa atin. A church for us. Ano ang sabi rito? Sige, Faith. Ang sabi rito, the body of Christ, as the scriptures call us, is about people. Ibig sabihin, sa ngayon, gumagalaw tayo, ang simbahan may tao. Pero ano ang sabi? And where there are people, there are relationships, mga kapatid. Mahalagang bagay ito, mga kapatid, yung relasyon ng bawat isa sa atin dito sa loob ng bahay-sambahan. Kung ang isang kapatiran, mga kapatid, ay walang tamang relasyon dito sa loob ng kanyang kapatiran, sa loob ng bahay-sambahan ito, siya ay hindi matatawag na membro ng simbahang ito, mga kapatid. At kahit sa simbahan, wala siyang inisip kung hindi negative. Wala siyang inisip, mga kapatid, kung hindi minsan iba ang kanyang pag-iisip doon sa tamang galaw na dapat niyang igalaw. Kung paano yung pananampalataya niya, mga kapatid, ay pansarili lamang niya ang nasusunod at hindi mismo kung anong pananampalataya ang gustong ibigay sa atin ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, pag may tao, pag may kapatiran, dapat nandun yung tamang relasyon. Iyon po yung number 1 na dapat nating tandaan bago tayo pumunta doon sa mga talata na ating pagpupulay-pulayan, mga kapatid. Pangalawa, we talk about two very important ones. The necessity of godly leadership. So, ibig sabihin, mahalaga sa bawat bahay-sambahan kung ikaw ay talagang leader, mga kapatid, dito mismo. Kasi ang nature ng ating simbahan, mga kapatid, merong member, may mga kapatiran, merong leader, meron tayong pastor.
At alam na alam natin kung kanino tayo nagsasubmit sa Panginoong Diyos, mga kapatid. At pag sinabi natin back to church Sunday, mga kapatid, mahalagang alam dapat natin kung ano yung pinupuntahan nating lugar. Hindi yung mga lugar kung saan, mga kapatid, ay hindi natin naunawaan kung anong meron doon. Ano po? Yun po yung sinasabing dapat yung godly leadership. Pag in-appoint ka, nag-oath ka rito, for example, pangatawanan mo. Because, kailangan ka ng bahay-sambahan o kailangan ka ng simbahan mismo. Kailangan ka na maglingkod sapagkat iyon ang sinasabing godly leadership na kailangan ng simbahan. Pangalawa, godly fellowship, mga kapatid. Simple lang ang godly fellowship, alam na alam natin yan, mga kapatid. Ano po? So tuwing tayo nagkakaroon ng fellowship, ano yung mga fellowship na yan? Napakarami yan. Fellowship, Bible study is also a fellowship. Nagkakaroon tayo ng mga intercessory prayer dito, or prayer meeting dito sa loob ng bahay-sambahan. Nagkakaroon tayo dito ng mga revival. Nagkakaroon tayo ng kung ano ng mga kwentuhan dyan, grupo-grupo, katatayan, kananayan, kabataan. May mga kids tayo. Those are fellowship, mga kapatid. Pag sinabi natin godly fellowship, dapat na andun yung puso mo mismo na ikaw ay nakapag-submit na sa ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Siya ang una sa lahat, mga kapatid. Bago sa mga pastor, bago sa mga leader, bago sa mga kapatiran po natin. Unahin natin yung pag-submit natin mismo sa ating Panginoon. At alam na alam natin, Jesus built the church. And that is the perfect church. Ano ba yung sinasabi ngayon dito sa mundo naman? Yung sinasabi nating perfect church at saka yung ideal church, mga kapatid. Yung perfect church, pag define natin yan sa sarili natin, hindi sa definisyon ng ating Panginoon, ang sabi natin, that would be one where Jesus does the teaching. That is the perfect church. Ang sabi lang natin, kailangan nasa full gospel ako na bahay-sambahan. Kailangan ang itinuturo dyan, 100% Bible ang pinanggagalingan. Sabi natin yon sa bibig natin, mga kapatid. Pero, natutupad ba natin yon by heart? Tingnan natin. Ano po? Kasi, ang sabi nga sa atin ng perfect church, si Jesus mismo ang nangangaral. Ay, paano kung kami na nangangaral ng mahal na Pastor Chris? Ay, hindi na si Jesus ang nangangaral dyan. Ibig sabihin, mga pastor na yan, nagkakamali yung mga yan. Doon na ngayon pumapasok yung tinatawag nating mga agam-agam. Doon na ngayon pumapasok yung mga tinatawag nating tayo mismo, nag-aalanganin na. Tama ba ang napuntahan kong church? Ito ba yung perfect church na hinahanap ko? Mga kapatid, there's no such thing as perfect church. Kahit saan ka pumuntang church, mga kapatid, magpalipat-lipat ka man, hanggang sa magpantay ang paamot, nagpalipat-lipat ka ng church, wala kang basta matatagpuan sa ngayon na tinatawag nating perfect church, mga kapatid. Ano po? Dahil hindi na si Jesus ang nangangaral dyan. Ano ngayon ang dapat gawin ng isang mananampalataya? Iyan pananampalataya, dapat pananampalatayanan niya ang salita ng Diyos na mismong ipinangangaral doon sa bahay-sambahan. Pag iyon ang nagawa niya, mga kapatid, doon palang papasok ngayon, si Jesus mismo papasok sa puso niya as perfect church. Ganun po, mga kapatid, ang kailangan natin. Yung pananampalatayang ang itinuturo sa bahay-sambahang iyon ay salita mismo ng ating Panginoon. Simple lamang siya. Huwag tayong malito sa pangunawa doon. Halimbawa, pumunta ka doon sa church. Ang sabi mo, ito na siguro yung perfect church. Dahil in-entertain ka. Dahil binibigyan ka ng simpatya. Dahil ikaw ay binibigyan ng pagpapahalaga. Pinauupo ka sa mga magandang upuan. Binibigyan ka ng mga pagkilala. Perfect church na ang tawag mo. Later on, mga kapatid, pakiramdaman mo ang sarili mo. Bakit sasabihin mo, perfect church yun? Samantalang minsan may nakita ka na pintasan mo. Hindi mo naman sukat ang alain. Minsan parang may nakagalit ka, nakatampuhan.
Perfect church pa ba ang tawag natin doon? Hindi na po mga kapatid. Kaya, pag sinabi natin perfect church, nandoon yung pagmamahal natin sa Diyos, nandoon yung pagmamahal natin sa ating kapwa. At yun po yung huling magiging talata natin dito mga kapatid. Ano po? Pag sinabi naman natin ideal church, simple lang ang ideal church na dinidefine ng mundo mga kapatid. Open to everyone, non-judgmental. Ang sabi natin, ayoko ng judgmental ng mga tao. Gusto ko yun ang ideal church ko. Ang sabi mo. And accepting all kinds of people. Kahit anong klaseng tao, pag tinatanggap, ideal church mo na agad ang mga yon. The pastor can teach the language of the Bible in a language most people understand. Kailangan, ang turo ng pastor, simple lang. Kailangan maunawaan ko yan. Kailangan hindi masakit yan. Iyon ang gusto kong ideal church mga kapatid. Pag binasa mo ang Bible mga kapatid, hindi dapat yun ay papapos sa iyo mga kapatid. Hindi lahat ng salita na nasa Biblia ay papapos sa akin. Hindi papapos kay pastor, hindi papapos sa ating lahat mga kapatid. May mga salita doon na napakasasakit mga kapatid. Pwede mo bang tawagin na ideal church pa rin yun kung minsan napatamaan ka? Etong kapatid na to, minsan, nakita ko sa ganung lugar. Sabi niya, alaro siyang bisyo. Pero, nag-iinom pala siya, nag-yoyosi, parik doon, parik dito. Nasaktan ka. Bakit? Sapagkat, iyon ang laman ng Biblia, bawal. Pero ano ang sinasabi natin? Para maging ideal church mo pa rin siya, dapat nandoon yung pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Yung pananampalatayang hindi ka tuturuan ng pastor, hindi ka tuturuan ng iyong sarili, kung hindi mismo magpapasakop ka sa ating Panginoon. Doon pa lang siya magiging ideal church para sa iyo at iyon ay kusang ibibigay ng ating Panginoon. Did you get the point? Kung ano yung pagkakaiba ng dalawa? Yung perfect church at saka ideal church, hindi mo pwedeng basta makuha yun. Si Jesus mismo ang magbibigay sa atin noon. Because the perfect church is only for Jesus. Because He is only perfect. Siya lang ang perfecto at hindi natin pwede yun kunin mga kapatid. One where the shepherd is humble, where the people learn to live holy lives through His example. Nakita lang natin yung pastor natin minsan, nakagawa ng pangit. Ayoko na dyan, hindi na yan ang aming ideal church. Ay, si pastor nakita ko, kain ng kwando, no? Ang lakas kumain, tapos nag-milk tea. Sabi niya, magtipid daw kami. Ayoko na, hindi ko na yan ideal church. Did you get that, mga kapatid? Kailangan ba natin pintasan sa gano'n? Sabi nga natin, mahalin natin ang ating Diyos, mahalin natin ang ating kapwa. Doon tayo iikot lang mga kapatid. Kaya nga sabi ko sa inyo, halos ito yung ginawa kong pinakamainong sermon na maunawaan natin dapat na yung perfect church at ideal church, hindi tayo ang hahanap basta niyan kapatid. Si Jesus mismo ang magbibigay sa atin yan. Tingnan natin sa Mark 13:31. Okay? Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Only Jesus can do this, mga kapatid. Sa Kanya lang ito manggagaling. Hindi po pwedeng ang salita ko ang manatili sa inyo kailanman. Sa kay Jesus lang ang salita na mananatili sa ating lahat. John 17:17, ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Clear, mga kapatid. Ang katotohanan lamang ay manggagaling sa ating Panginoon. John 12:48, ano sabi? May ibang hahatol sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita. Wika ng Panginoon, ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. Ang sarap pong basahin, ang sarap pakinggan mga kapatid. Ang sabi rito, simple lamang. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. Kaya't napakahalaga ng bawat salita na nasa Biblia.
Kapatid, masaktan ka't hindi sa salita na nasa Biblia, tanggapin natin na iyon ay salita na galing sa ating Panginoon. Acts 6:4, ano ang sabi? Samantala, iuukol naman namin ang aming panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng mga salita. Mga kapatid, tayo na po ito ngayon. Kung ano ang nakita nating mga salita, pangit at maganda, masakit at hindi, mga kapatid, kung kailangan mong ibato yan, kung kailangan mong ipangaral yan. Sabi nga ni Kuya Eman kanina, ini-encourage niya. Pwede ka bang mag-encourage kung sinabihan mong pangit na salita na nanggaling sa Biblia? Magdadalawang isip ka, kapatid. Pero kailangan marinig nila mismo ang mga salita yon as a part of encouragement. Masakit at hindi, kailangan malaman ng iyong kapatiran na ito ang salita mismo ng ating Diyos para sa atin. Romans 10:8. Tingnan po ninyo ang talatang ito, mga kapatid. Sapagkat ganito ang sinasabi, malapit sa iyo ang mensahe, nasa iyong bibig at nasa iyong puso. Ang tinutukoy dito ay ang salitang ipinangangaral namin tungkol sa pananampalataya. Paul also said of the word that there was no need to go up in heaven and bring down Christ because we have the... Ano sabi nito? Sabi ni Paul, hindi na raw natin kailangan umakyat sa langit. Hindi na natin kailangan si Jesus mismo makita natin dito sa harapan natin. Hindi natin kailangan pukpukin tayo ng pangangaral ng ating mahal na Pastor Chris. Bakit? Bakit? Ano ang sabi? Ang sabi rito, the word is near you. Nasa inyo mismo, nasa atin mismo ang salita, mga kapatid. Kung hindi nito maunawaan, kung hindi natin ito maunawaan, para saan pa ang salita ng ating Panginoon? Ang sabi rito, the word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith that we proclaim. Hallelujah. Iyon mismo, mga kapatid, ang kailangan natin. Yung salita, nasa atin na raw at nasa puso natin. Nasa bibig natin mismo yan, kapatid. Hindi na natin sabihin, Lord, magpakita ka sa akin ng mga himala. Lord, dito ka dapat sa harapan ko, maramdaman ko. Lumakas ang hangin. Hindi na po yung kailangan, mga kapatid. Maliwanag ang sinabi ni Paul dito, mga kapatid. The word is near you. Napakalapit na ng mensahe sa iyo, mga kapatid. At nasa bibig na natin yan at nasa puso natin, mga kapatid. Ano ngayon ang kailangan natin? Alamin natin, ano ba talaga yung totoong marka ng isang Kristiyano? Sige, debate. Love is the true mark of real Christianity. Yung pagmamahal lang daw, mga kapatid. Ayan, hinalimbawa ko na, mga kapatid. Yung nasa Mark chapter 12, verses 30 to 31. Anong sabi sa atin? Loving God, loving people. Yung pagmamahal daw sa Diyos at pagmamahal sa kapwa, dito mismo, sa loob ng bahay-sambahan natin, iyon ang magdadala sa atin, mga kapatid, ng isang tinatawag nating bahay-sambahan sa loob ng puso natin. A church for us, mga kapatid. Ang pagmamahal na yan, ano ngayon yan sinasabi sa atin? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Clear, mga kapatid? Ano po? Yung pagmamahal natin sa Diyos, pagmamahal natin sa kapwa, that is the foundation of our love sa ating lahat dito. Para magkaroon tayo ng tinatawag na a church for us. Sama-samang pagmamahalan natin. Iyon ang ipapasok ngayon natin sa ating puso. Kaya, mga kapatid, simple lamang ang mensahe ngayong umaga. Kauna-unahan, syempre, kung paano minahal natin ang ating Diyos, kung paano minamahal natin ang ating kapwa, higit sa lahat, mahalin din natin ang lahat ng ating mga kapatiran. Pagmamahal na kung paano
minamahal natin ang ating Panginoon. Huwag na natin hintayin na bababa ang Diyos sa atin at sasabihin, mahalin mo sila. Bababa ang Panginoon at sasabihin, magbago ka na, mahalin mo sila. Hindi na po. Maliwanag sa ating binasa. Ang salita mismo, mga kapatid, ay nasa ating puso. Nasa ating mga bibig na, mga kapatid. Upang yung pagmamahal na yan ay siyang maibigay natin sa ating kapwa, mga kapatid. Ano ngayon ang sinasabi sa ating a charge for us, mga kapatid? Number 1, a charge that we will grow in love for the truth of God's Word. Isa yon, mga kapatid. Simpleng sauluhin, simpleng bagay. Kailangan daw grow in love from God's Word. A church that we will grow in love for each other. So, ibig sabihin, yung pagmamahalan daw natin, bawat isa, mga kapatid. At yung pangatlo, a church that will continue to strengthen. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy our faith in Jesus Christ as our Lord and Savior. And for the last frame and last verses, mga kapatid, ito po ay makikita natin sa Hebrews chapter 10, verses 22 to 24. Ano po ang sabi sa verse 22? Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayo may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Verse 23, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Verse 24, last verse, sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. So, ibig sabihin, kung titignan natin, ito po ay obedience from our Lord God, our Lord Jesus, at mismo, tayo mismo, ay gagawin natin ito sa ating mga kapwa. Lahat po ito, mga kapatid, ay simpleng bagay lamang. Simpleng bagay. Pero, huwag natin pangunahan, ang sabi nga natin, huwag natin pangunahan kung ano yung plano ng Diyos para sa ating lahat. Hayaan natin yung mismong word ng Lord, yung bahay-sambahan na sinasabi sa atin, ay buuin sa bawat puso ng bawat isa ayon sa Kanyang salita. Sapagkat kung hindi natin ito gagawin, mga kapatid, maliwanag ang binasa natin, mga kapatid. Ang salita niya mismo ang magpaparusa sa atin. Hindi ang isip natin, hindi ang salita natin, mga kapatid. Ang salita ng Diyos lamang ang isang perfecto na tinatawag na perfect church, mga kapatid. Tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Ama namin Diyos, muli po, pinapasalamatan po namin ang inyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon, na sana maunawaan namin. Yung salita mo mismo ay malapit na sa amin. Nasa aming bibig, nasa aming puso. Kaya, Panginoon, kung tatawag man kami, kung hahanap kami ng isang perfect church or ideal church, simple lang ang hahanapin namin. Lahat ng mga aral mo, lahat ng mga salita mo, Panginoon, ay iyon ang aming susundin. At napakalaga na maging pundasyon namin ang pag-ibig. Pag-ibig sa iyo, O Diyos, at pag-ibig sa aming kapwa. At ang pag-ibig na ito, Panginoon, ay unti-unting sisibol sa aming mga puso, sa bawat isa sa amin. At kami, Panginoon,
ay makabubuo ng isang pananampalatayang hinahanap mo para sa amin. A church for us. Ano mang pag-ibig ang nasa puso namin? Sana, Panginoon, ito ang pag-ibig na sa iyo lamang namin ilaan sa aming kapwa. At nang sa ganoon, O Diyos, lahat ng aming mga panalangin, lahat ng aming mga hihilingin, ayon sa iyong pangalan, ay siya pong masunod, Panginoon. Bigyan mo, Panginoon, ang bawat isa ng katapangan, boldness, Lord, upang ihayag ang inyong mga salita. Minsan, ito man ay sobrang ganda kung parating namin sa aming kapwa. Pero minsan, mas madalas masakit kung ito ay nakarating sa aming kapwa. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, ipinapanalangin pa rin namin na anumang bagay, Panginoon, ang nais mo para sa amin, ay siya laging masunod ayon sa plano mo, ayon sa kalooban mo. And in your perfect time, Lord, ipagkaloob mo ito sa aming lahat, Panginoon. Aasanin namin, O Diyos, magmula sa oras na ito at sa mga darating na panahon, na isang bahay-sambahan ang mabuo namin sa aming mga puso. Bahay-sambahan kung saan, O Diyos, ikaw mismo ang aming sinasamba. Hindi ang aming isipan at hindi ang aming mga plano. Kaya, Panginoon, sa inyong pagbibigay sa amin, anumang bagay ito, Panginoon, your Holy Spirit, Panginoon, within us, Lord, inaasahan po namin ito, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay. Huwag ninyo kami pababayaan, Panginoon. Kung minsan mayroong kaming kalungkutan, pasahin mo po kami. Kung minsan nagkakaroon kami ng mga problema, kayo na po, Panginoon, balang mag-resolve na ito. Sa inyo po namin itinadalangin, sa inyo po namin ipinahubaya ang lahat ng bagay na ito, Panginoon. Lord, plano mo ang masunod sa buhay namin. Maraming salamat po sa inyo po ang pinakamataas na papulit pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po nagsabi ng Amen.